Hindi ngayong gabi, ngayong buong araw na ito. Amen? Kaya prepare nyo na po ang inyong mga puso, ang mga pandinig, at mamaya po ang regalo. Amen? Tawagin na po natin ang ating speaker tonight, Preacher Gaius Varona. Amen. Ayan. Ayan. Tinatawagan ko po yung dalawa kong kapatid. Special request lang. Ayan. Kakanta tayo nung Di nyo rin alam yata to eh. Si Kuya Jeb magigitara. Yung turuan mo akong Panginoon. Ay, si Kuya Jeb, umalis na. Ano to? Kay Jebby? Ay, Kuya Jeb, Tayo daw. So, hingi lang ko ng request sa mga kapatid ko. Kasi, nung isang araw na nag-gitara ako dito, nagkagulo eh. Yan, salamat po sa Panginoon at sa privilege na letter D yata. Turuan mo ako, Panginoon, upang makapaghintay sa tamang panahon na sa aking tugon, at ako'y huwag umasa sa gawain ng iba, ngunit makapaghintay sa iyong kalooban. At sa Kanya'y paghihintay, mayroong kalakasan, lilipad silang tulad ng agila. Tatakbo na di mapapagod, lalakad na di manghina. Turuan maghintay, Panginoon. Turuan mo ako, Panginoon, habang ang puso'y bukas na maging mapagkumbaba. Sa'yo'y tumawag, humingi at manampalatayang tapat, at may katugunan sa iyong panawagan. At sa Kanya'y naghihintay, mayroong kalakasan, lilipad silang tulad ng agila. Tatakbo na di mapapagod, lalakad na di manghina. Turuan maghintay, Panginoon. Amen.
salamat po sa inyong suporta. At salamat din po sa mga bumati sa aking ika ika-birthday. Ito yung mga panahon na ayaw mo nang bilangin. Ah, ito rin kasi yung panahon na si Kristo ay pinako sa krus. Ito yung edad na yun eh. So, salamat sa privilege na makapagbahagi ulit ng salita ng Diyos. Nung last time na ako po ay na-assign mag-preach, ay napansin ko na parang 25 minutes lang yata yung nakaraang preaching. So, ang minimum ng preaching ay 45 minutes, no? 40. So, meron pa akong 20 minutes plus 45. So, mga 1 hour and 10 minutes. Okay lang po ba? So, salamat sa Panginoon. At pinagkalooban po muli ako ng panibagong taon. At it's a blessing na yung sabi nga, every gising is a blessing. So, magising lang po tayo sa isang araw ay blessing na. So, lalo't higit ay ipagkaloob ng Diyos ang panibagong taon. Amen? So, di ko po alam kung magse-celebrate po tayo ngayon. But, kung meron man ay salamat. At tumatanggap na rin po ako ng gifts. Yan. So, sa mga naka-attend po ngayon, ay required po kayo. Joke lang po, baka. Required po kayo na bago po kayo lumabas, nakahanda mo na ba, Pern, yung yung listahan? Okay, sige po, salamat po sa Panginoon. At tayo po ay tumayo. At dito na po tayo sa salita ng Diyos. Magbabasa po tayo ng medyo maraming verses. Sa Genesis chapter 37. Yan. Genesis chapter 37. Yan. Ito po yung buhay ni Joseph. Buhay ni Sir Joseph. Yan. Sabay-sabay po nating basahin hanggang verse number 9 from verse number 3. From verse number 3 to verse number 9, chapter number 37. Nakita na po? Yan, sige po. Kung nakita na po, sabay-sabay po nating basahin. Ready now, read. Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him and could not speak peaceably unto him. And Joseph dreamed a dream, and he told it his brethren, and they hated him yet the more. And he said unto them, Hear, I pray you, this dream which I have dreamed. For behold, we were binding sheaves in the field, and lo, my sheep arose and also stood upright. Behold, your sheep stood round about and made obeisance to my sheep. And his brethren said to him, Shalt thou indeed reign over us, or shalt thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more for his dreams and for his words. And he dreamed yet another dream, and told his brethren, and said, Behold, I have dreamed a dream more, and behold, the sun and the moon
and the 11 stars made obeisance to me. So ito po ay ang buhay ni Joseph nung nireveal sa kanya ng Diyos through dream. Ang dream ng Diyos sa kanya. Buksan din po natin sa Book of Isaiah. So, i-ano muna natin yung chapter 37. I-mark muna natin. Tapos, punta po tayo sa Book of Isaiah. Verse number 28 to 31 ng chapter 40. Chapter 40, verse 28 to 31. Sabay-sabay ulit natin basahin. Nakita na po. Ready now? Read. Hast thou not known? Hast thou not heard that the everlasting God, the Lord, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary? There is no searching of his understanding. Verse 29, He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength. Even the youth shall faint and be weary, and the young man shall utterly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. The title for our message tonight is They That Wait. They That Wait. Tayo po muna ay manalangin, dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng iyong salita, Panginoon. And Lord, salamat, Panginoon, sa inyo pong salita. And especially sa church, Panginoon, na kung saan ay naihahayag ang inyong salita. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na narito, Panginoon, na kasama po namin, Panginoon, makapanambahan at makapakinig na inyong pong salita. And Lord, we pray, anuman po ang kasalanan na nasa aming puso, ay humingi po kami ng patawad. At we pray, Lord, na kayo po muli ang gagawa sa kalagitnaan po namin sa oras na ito, Panginoon. Kayo po ang maglagay ng mensahe, Panginoon, sa aming puso. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na makita, Panginoon. Use me, O God. Itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon. Bigyan niyo po ako, Panginoon, ng mga salitang sasabihin. Lord, hindi po unawa ako ang makita, Panginoon, kundi, Panginoon, ang inyo pong salita. And Lord, I beg the power of the Holy Spirit, Panginoon, kayo po nawa ang patuloy na gagawa sa amin, Panginoon. Open our hearts, Lord, open our minds, at dalayan po namin, Panginoon, ang inyong pong salita ay patuloy, Panginoon, na mangusap sa aming puso, Panginoon. And Lord, we pray na kayo po ang mapuri at maluwalhati, Panginoon. Kayo pong maitaas, Panginoon. And ito, anuman po, Panginoon, ang pagkukulang po namin, Panginoon, ay kayo po, Panginoon, magpuno. At ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May makaupo na po tayo. So the title of our message tonight is They That Wait. So waiting is one of the tiring works in our lives. Minsan nakakainip at minsan nakakainis. Amen? When you ask someone, asan ka na? Nag-message ka, asan ka na, Brad? Asan ka na, sis? Ang response sa'yo ay, wait lang. So you are starting to overthink. Nakaalis na kaya to? Nakaligo na kaya to? O baka nakahiga pa to? Okay lang kung yung sasagot sa'yo, 10 minutes, andyan na ako. Malapit na ako. Pero pag sinabing, wait lang, parang wala kang idea kung kung asa na siya, kung
Paalis na ba? So you are waiting for no, parang hindi mo alam kung gaano katagal, kung gaano kabilis. So God does not give His exact time. Amen? Hindi niya ibinibigay ang oras. Even, di ba, sabi ni Jesus Christ, pati yung pagbabalik ng Panginoon, ang pagbabalik ni Kristo, walang nakakaalam. So no one knows the time. No one knows God's time. The exact schedule of His purpose in our lives. Wala pong nakakaalam. But, definitely, He has His purpose in your life that He put in your heart. Meron po siyang layunin sa bawat isa sa atin. Meron po siyang purpose na inilalagay sa iyong puso, sa ating puso, at unti-unti itong ipinakikita ng Diyos sa iyo. Tunghayan po natin yung buhay ni Joseph. Basahin po natin sa Book of Genesis, chapter 37. Basahin natin yung verse number 5. Ang nakalagay po dyan, and Joseph dreamed a dream. Nagkaroon po si Joseph ng vision. Nagkaroon po si Joseph ng dream. Nasa panahon po natin ngayon, nagkaroon po si Joseph kung sa panahon po natin ngayon ay ng pangarap. At ang pangarap na yan, ang dream na yan ay inilagay ng Diyos sa puso ni Joseph. And if we will understand the dream na meron po si Joseph, kung babasahin po natin yon, ang dream na meron po si Joseph na nilagay ng Diyos sa kanyang puso ay napakataas. Imagine nyo, nakalagay po diyan sa verse number 7, For behold, we were binding sheaves in the field, and lo, my sheep arose, and also stood upright, and behold, your sheaves stood round about. Yung aking trigo ay nakatayo, at ang inyong mga trigo ay yumuko sa harap ng aking trigo. Kaya parang nagalit yung mga kapatid ni Joseph. Aba, sinasabi mo, luluhod kami sa'yo. At bukod pa doon, sumunod pa na araw, nagkaroon ulit ng dream si Joseph. Kaya di ba, very familiar sa inyo ang quotation na luluhod ang mga tala. Kay Joseph yun. Sabi diyan, di ba, sa verse number 9, and he dreamed yet another dream, and told it his brethren. Sabi niya, Behold, I have a dream more, and behold, the sun and the moon, and the 11 stars made obeisance to me. Yung mga tala, araw, at ang buwan, ay yumuko sa akin. So, ang Diyos po ay naglagay kay Joseph a dream. At it's not just an ordinary dream. Napakataas ng pangarap ng Diyos para kay Joseph. Imagine, luluhod ang mga tala at ang mga trigo kay Joseph. I don't know what dreams, what goals, what visions God put in your heart. But I do believe every one of us has a vision. Merong goal. Merong dream na inilalagay ng Diyos sa puso natin. And that dream ay nagiging dahilan para ipag-pray natin sa Panginoon. Last 2020, si pastor po ay nagprint ng picture
ng sasakyan. That is a dream. And through that dream, or through that goal, or through that vision, he began to pray. At yan pong pangarap, yan pong vision, yan pong goal na meron po ang bawat isa sa atin, I do believe God will fulfill the dream, the goal, the vision that God put in our hearts. Alam naman natin ang nangyari kay Joseph. Basahin natin. Ano na tayo? Fast forward. Genesis chapter 41. Fast forward. God put a dream in Joseph's heart, and what happened to that dream? Verse number 41 to 44, sabay po, sundan niyo po ng inyong basa, ng inyong mata. Nandito na siya sa palace. Kausap na niya si Pharaoh. Sa verse number 41, ng chapter number 41, ang sabi dito, and Pharaoh said unto Joseph, see, I have set thee over all the land of Egypt. Ito na yung unti-unti nang natutupad ang dream na pinakita ng Diyos kay Joseph. Sabi ng Bible sa verse number 42, and Pharaoh took off his ring from his hand. Hinubad ni Pharaoh ang kanyang singsing sa kanyang kamay and put it upon Joseph's hand and arrayed him in vestures of fine linen and put a gold chain about his neck. Verse 43, and he made him to ride in the second chariot which he had, and they cried him, bow the knee. Hindi lang pala mga kapatid ni Joseph ang yumuko kay Joseph, but every Egyptians na makakita kay Joseph, ang sabi niya sa verse number 43, bow the knee, and he made him ruler over all the land of Egypt. Verse 44, and Pharaoh said unto Joseph, I am Pharaoh, and without thee shall no man lift up his hand or foot in all the land of Egypt. Verse number 6 ng chapter 42. Ito na po yung moment o yung panahon nakaharap na ni Joseph ang kanyang mga kapatid. Verse number 6 ng chapter 42, and Joseph was the governor over the land, and he it was that sold to all the people of the land, and Joseph's brethren came and bowed down themselves before him with their faces to the earth. So yung dream po na meron kay Joseph, nung binasa po natin sa chapter number 37, ay nangyari. Amen? And that dreams, when he dreamed, hindi ho yan instant nangyari. There will be a seasons of waiting. Hindi na kapag ikaw ay nagkaroon ng goal, nagkaroon ng vision, nagkaroon ng dream na inilagay ng Diyos sa puso natin, hindi pwedeng after mo magkaroon ng vision, andyan na agad. Lord, dalangin ko po na ipagkaloob niyo po sa akin ito, pagmulat ng mata mo, andyan na. Hindi genie ang Diyos. Hindi magician ang Diyos. When God put a dream in our hearts, there will be a season of waiting. Verse number 1. God will dream you a palace.
Ang dream ng Diyos para sa atin, para sa bawat isa sa atin, is a palace. Just like Joseph. Basahin po natin, dito po natin sa verse number 37. Lagyan nyo lang po muna ng number 1, God will dream you a palace, then comma. Verse number 37, chapter 37, ng verse number 24. Ang sabi po diyan, dito muna tayo sa verse 23. And it came to pass, when Joseph was come unto his brethren, that they stripped Joseph out of his coat of many colors that was on him. Verse 24, ano nangyari? And they took him and cast him into a pit. And the pit was empty. There was no water in it. Number 1, God will dream you a palace, but He will put you in pit. May pangarap ang Diyos sa'yo. Ang pangarap ng Diyos sa'yo ay palasyo. But before that palace, ilalagay ka muna niya sa pit. He will sometimes allow you to cast into a pit, and that pit was empty. Walang-wala. No water in it. And He will allow sometimes isolation. Isolation that makes you feel that no one is beside you. That it feels that no one will help you. Yan po yung kalagayan na meron si Joseph. Inilagay siya sa pit na kung saan parang doon sa loob ng balon, walang nakakakita sa kanya. Hindi man lang siya makasigaw ng tulong, nasa loob siya ng balon. Madilim. Walang-wala. Yung para bang ikaw lang ang naniniwala sa pangarap na meron ka. Yung para bang ikaw lang ang naniniwala sa pananampalatayang meron ka. But why God needs to isolate you? Bakit kailangan po tayong i-isolate ng Diyos? Bakit kailangan po tayong ihiwalay ng Diyos? Basahin po natin sa Psalms chapter 1. Psalms chapter 1. Ang sabi po dyan, Psalms chapter 1 verse 1, blessed is the man. Pinagpala. Sino? Ang tao that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Na kaya gusto ng Diyos na i-isolate tayo ng Diyos para hindi po natin makuha ang sistema ng mundong ito. Pinagpala ang mga tao na hindi lumalakad sa mga taong walang Diyos. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Verse number 2. But his delight is in the law of the Lord. And in his law doth he meditate day and night. God wants to isolate you. God wants to isolate us for us to have a personal talk and walk with God. Na kayo mismo ng Diyos mag-uusap. Recently, I remember, nag-pray po ako for just 3 hours.
kneeling down and asking God for just a simple prayer. Lord, ba't ang tagal? And asking Him, Lord, kindly allow me to understand bakit ang tagal. And sabi ng Psalms chapter 119, verse number 18, open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. And ang Diyos ay sumasagot sa panalangin. And God answers, I heard the voice of the Lord out of the wind and said, Gaius. De, joke lang. Parang ganun. Sumasagot ang Diyos. Sometimes God will give us a situation na kung saan nandun yung sagot niya. Ang sagot niya, ilalagay ka niya sa isang situation at pakikita niya sa'yo matagal kasi hindi ka pa handa. Hindi siya sasagot through audible voice, but He will help you to understand. Kasi bakit? Ang sabi ng salita ng Diyos, but His delight is in the law of the Lord. Kung mananatili po tayo sa salita ng Diyos, ipapakita po niya, open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law, Lord. Buksan niyo po ang aking paningin upang makita ko ang inyong gawa sa aking buhay. You remember Elijah? Elisha ba yun? Elijah? Yung kanyang servant? Anong prayer ni Elijah? Tama po ba, Elijah? Lord, open the eyes of my servant, that he may behold. Nung binuksan ng Diyos ang kanyang mata, hundreds of chariots. Akala ng servant ni Elijah, sila lang dalawa. Pero nung pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, andyan pala ang tulong ng Diyos. God wants to isolate us kasi para makipag-usap tayo sa Kanya so that our eyes will be open to see His wondrous work. Verse number 3 ng Psalms chapter 1. And he shall be like a tree. Pagka po tayo ay hinayaan po natin ang Diyos ay nakastay po sa atin. Kasama natin ang kanyang salita. Ang sabi ng verse 3, and he shall be like a tree, planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Pag hinayaan po natin ang Diyos manguna sa ating buhay, kasama natin ang Diyos, whatsoever you doeth shall prosper. Tunghayan ulit natin yung buhay ni Joseph. Genesis chapter 39. Genesis chapter 39, verse number 2. Anong sabi diyan? Verse number 2. And the Lord was with Joseph. And the Lord was with Joseph. Luke 1:37, for with God. Ano nangyari kay Joseph? And the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. Imagine, wala na siya sa pit. Number 2, God will dream you a palace. Then He will prosper you to test.
ang pangarap ng Diyos sa'yo ay palasyo. At bibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong pagsaganahin para subukin tayo. Subukin ang alin? Una, your ability. He will test our ability saan ka magaling, saan ka mahusay. Maybe you're now prospered. Maybe baka ngayon marami ka ngayong pera. Baka mataas ngayon ang posisyon mo sa kumpanya. Baka marami kang achievements sa school, marami kang awards. Sa ministry, baka mahusay ka ng tumugtog, umawit, mag-song lead. At pinapagalitan mo na yung mga congregation. If God will prosper you an ability, naging magaling ka, naging mahusay ka dyan, marami kang achievements, God will test your ability. Verse number 3 ng chapter 39. And his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Maybe ngayon magaling ka na. Marami ka nang alam. Marami kang talents. Maybe you are now in the position na, ito na ako. Meron na akong sinasabi. The question is, sabi ng verse number 3, and his master saw that the Lord was with Joseph. Sa iyong company, sa iyong work, sa iyong school, dito sa church, sa mga pinapakita po natin na ability natin, ang Diyos ba ang nakikita? And his master saw that the Lord was with Joseph. Or sasabihin natin, to God be the glory. Ang galing ko talaga. Amen? And God will try our abilities. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. As God will try our abilities, God will try our humilities. Ang nais ng Diyos, habang sinusubok niya ang ating mga abilidad, ang ating mga pinagkaloob ng Diyos sa atin, ang nais ng Diyos, hindi tayo ang makita. Ang nais ng Diyos, siya ang makita. Sino ang nakikita sa atin ngayon? I remember nung nasa company ako, and witness yan sila, Brother Joka. Sila, tingin ko nakasama rin si Brother Michael. Tayo, di ba? Nagpunta kami sa project namin at inisa-isa namin ang tao to share the Word of God. Baka sa school mo, baka hindi ka kilalang may Diyos. Ay, baptist ka pala. And his master saw that the Lord was with Joseph. Pag binless ka ba ng Diyos, kapag pinrasper ka ba ng Diyos, ikaw pa rin ba yan? O baka hindi na tayo makausap. Baka hindi ka na mautangan. Ay, joke lang. Baka iba ka na. Baka hindi ka na magpa-mentor kay pastor o sa mga mentors mo sa church. Sabi nga, huwag nating lulunurin ang nagturo sa ating lumangoy. Masyado kasi seryoso ngayon. Ulit-ulit natin
Huwag nating lunurin ang taong nagturo sa ating lumipad. Ayun na pa rin. Lumangoy. As God prospered us, He will test our humility. And as God prospered us, God will test our loyalty. Joseph is not loyal to Potiphar. He was loyal to God. Kaya niya na-resist ang temptation kay Potiphar's wife. If God prospered you, will you or will we be still faithful to God? Pag binigyan po ba tayo ng Diyos ng pagkakataon na ipatikim ang pagpapala ng Diyos, magiging matapat pa rin kaya tayo sa Kanya? Nung time na tayo ay nagpipray 3 hours a day, 2 hours a day, 1 hour a day, and night, pag ikaw ay unti-unting ipinagpapala ng Diyos, magpipray ka pa rin kaya? If God prospered you, will you still be faithful to God? Baka hindi na makita ang anino natin sa church. Baka pag binigyan tayo ng Diyos ng 4 wheels na e-bike, baka salamat sa mga naka 4 wheels dito. Amen? Hanggang ngayon ay, pero paano pag yung 4 wheels na yan ay tumatakbo na ng 120 per kilometer? Pupunta ka pa ba sa church o doon ka na sa medyo malayo-layo? O di kaya pag ikaw ay naka-aircon na sa bahay mo, pagpunta mo sa church, napakainit naman dito sa church. I will stay in my car. Dito muna ako, narinig ko naman ng preaching. Medyo mainit sa church. Baka naman ganyan ka na magsalita. If God prospered you, will you still be faithful to God? Yung dati mong binibigay, ay yun pa rin ba ang klaseng pagbibigay na meron tayo? Yung dating panalangin, yung dating pagbabasa ng Bible, yung dating pag-awit. Baka naman pag tinransfer na tayo ng Diyos at marami na tayo nakakausap na iba't ibang klase na malalaki o matataas na tao, baka pagdating mo sa church, habang nagpapakanta dito si Brother Jed, parang, ang boring naman ng kanta. Walang energy. Dapat si Brother Fernan na lang nagpakanta eh. Baka unti-unti na tayong baka unti-unti nang nawawala o mawala ang loyalty na meron tayo. Nung meron tayong prayer request kay Pastor, Pastor, pag-pray niyo po. Pastor, pag-pray niyo po ako. Pastor, pag-pray niyo po. Brad, pag-pray mo naman. Nung unti-unti nang pinaprosper ng Diyos, wala na. Brad, anong prayer mo? Anong kailangan mo, Brad? Ako na bahala dyan. Oh. Sana ganun. Sana matanong din ako ng ganun eh. Kasi yung sapatos ko, nakikiusap na eh. Ang birthday ko naman eh. Oh, totoo. Ayun. Pinakita pa eh. Okay. Pwede rin, maganda rin naman pala nagtatanong, Brad, anong kailangan mo, Brad? In a nice way, yung parang, parang hindi ka naman naghuhusga ng tao. Brother Gears, anong kailangan mo? Kailangan ko ng sapatos. Yung sapatos ko doon, susuotin ko sana, kaya lang matigas na eh. Nabasa ng ulan. If God prospered you, you will be still, will you be still be loyal to God? Will you be still be will you still be faithful to God?
if God prospered you. But what if God fail you? Will you still be faithful to God? Eh kasi prosper ka eh. What if God failed you? Number 3. God will dream you a palace, but He will place you in prison. Amen? Verse number 20 ng chapter 39. Chapter 39, verse number 20. Sabi diyan, and Joseph's master. Nung una, believe na believe si master kay Joseph. Eh ngayon, and Joseph's master took him and put him into the prison. There will be a time na pwedeng alisin ng Diyos ang mga bagay na ine-enjoy natin ngayon. Maybe masaya ka ngayon. Masaya ka sa ministry, masaya ka sa work mo, masaya ka sa business mo, masaya ka sa school mo ngayon, marami kang achievement. But what if God will remove you sa kung saan ka ngayon and He place you into a prison? Verse number 21. Magandang ginawa ni Joseph. God remove all Joseph had. But anong meron kay Joseph? Verse number 21. But the Lord was with Joseph. Alam niyo po, kaya si pastor, every time, ramdam po namin ang bigat ni pastor pag merong kapatiran na hindi po siya nakikita. Whether God prospered you or God, sometimes it will fail you, tapos medyo nawawala-wala ka. Hindi ka makita sa church. How much more kung nakakapag-pray kaya ito? Kung hindi nga siya nakakapag-church. Nakakapag-pray kaya ito? Nakakalapit kaya sa Diyos ito? Ay, sana nga. Pero, isa sa burden natin kapag ang kapatiran ay nawawala na sa church. So, our pastor prayed. Sana makita ng kapatiran, ng Kristiyano, ng anak ng Diyos, ang kaalagahan ng Diyos sa buhay niya. Whether you are prospered or whether we are failed, the Lord was with Joseph. Huwag po nawa nating alisin ang Diyos sa ating buhay. Ang sabi ng verse number 21, but the Lord was with Joseph and shewed him mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Pagkasama po natin ang Diyos, whether you are or we are in the failing stage in our lives, pagkasama natin ang Diyos, God will show His mercy. God will show and give His favor. Lord, dito ka lang sa akin. Huwag mo kong iiwan. Pero pangako ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Tayo lang po talaga ang lumalayo. Huwag po nating payagan sa ating buhay na tayo ay mapalayo sa Diyos. Whether we will be prospered or we will be failed,
Number 4. Number 4. God will dream you a palace. Maganda ang pangarap o ang goal o ang nais o layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. But wait and trust His process. Isaiah chapter number 40. Isaiah chapter number 40, balikan po natin. Verse number 31. But they that wait upon the Lord. Hindi pa man po natin makita ang purpose ng Diyos sa atin. Hindi, maybe you have a prayer to God na hanggang ngayon para bang wala pa ring sagot. Tagal mo ng prayer, ang dami mo nang hiningan ng prayer request. Maybe your goals and visions and dreams that God put in your hearts seems delay. Parang wala pa rin. Parang hindi pa rin sinasagot ng Diyos. Maybe your once was prospered, but God put you in prison. Baka inalis ka ng Diyos ngayon sa magandang kalagayan mo. Maybe you prayed for a long time, but no answers came. But sabi ng Bible, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Waiting feels silence. And we want immediate answers. Waiting feels delay na andyan, maiinip tayo. And we want to move ahead of God. Parang gusto na nating unahan ang Diyos. Parang gusto na nating gawin yung mga bagay na para bang hindi kayang gawin ng Diyos. Nandyan, mapapagod tayo, manghihina tayo, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Bakit renew their strength? Kasi nga tayo ay mapapagod, tayo manghihina, and you know what? How God compare us our waiting, our seasons of waiting, kinompare niya, they shall mount up with wings as eagles. Ang eagles po, hindi niya po nilalabanan ang storm. Hindi niya hinahawi ang storm. Hindi siya nagtatago sa storm. But He allow the wind. Habang merong storm, He allowed the wind and stretch forth His wings. At hinayaan po niya na ang bagyo ang mag-aangat sa Kanya. Hanggang doon sa taas. Ang sabi diyan, they shall mount up with wings as eagles. Kaya nga po ang agila, makikita mo, nandoon siya sa pinakamataas, mas mataas pa sa bundok. Why? Because He allow the wind, the storm, na siyang magpapataas sa kanyang lipad. Waiting does not mean God is not working. He is preparing something to you and for me. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Wait on the Lord.
Ano man po ang nais ng Diyos sa atin, inilagay ng Diyos sa ating buhay, just wait on the Lord. Keep on praying to Him. Keep on staying with Him. Huwag tayong lalakad malayo sa Diyos. Wait on the Lord. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa iyong pong salita. And I hope, Lord, ay naging blessing po ito, Panginoon. At kayo po, Panginoon, ang patuloy na mapurit mo lahat. Bless you po. Invitation sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa mensahe po ng Panginoon sa atin ngayong gabing ito. Maaari ay meron tayong mga pinapanalangin sa Panginoon at nasa stage tayo ng paghintay. But sometimes God will put us in pit, in prison, not to harm us, but pakita sa atin yung purpose kung bakit. Kung meron pa po tayong hindi nasisettle sa Panginoon, habang tinutugtog po ang awit paanyaya, you can come to the altar and kneel